Mr. Silent Channel. Kabanata 376 hanggang 400. 0396. Isang talahanayan. Kinaumagahan, nang bumaba si Yefan, nakita niya si Su Qingzhou sa kusina, kahit na nagluluto kasama si Tia Jiang. Miss, anong ginagawa mo? Lumapit si Yefan at nagtatakang nagtanong. Tiningnan siya ni Su Qingzhou ng patagilid, huwag mo akong istorbohin, nag-aaral akong magluto. Sinulyapan ito ni Yefan, si Su Qingzhou ay naghihiwa ng ham sausages, at may ilang itlog sa gilid. Gusto mo bang gumawa ng piniritong itlog na may ham at sausage? Hindi mapigilan ni Yefan na matawa, ang ulam na ito ay talagang kalokohan. So ano? Hindi makapaniwalang sinabi ni Su Qingzhou, nakakahiya bang magsimula ng simple. Nagmamadaling umiling si Yefan, paano ito, sa tingin ko ang gagawin mo, Mrs., ay tiyak na magiging masarap. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Makinis na dila, pinirito ko ito para sa sarili ko, hindi bagay sa iyo, ngumuso si Su Qingzhou. Humajijek si Yefan, di bale, ang sarap niyang panuurin ang babaeng nagsisibak ng gulay doon. Nang makita si Yefan na nakatayo sa tabi ng pinto, nakaramdam ng kaunting kaba si Su Qingzhou sa hindi malamang dahilan, ano ang tinitingnan mo? Lumabas ka. Mukhang nanlumo si Yefan, hindi ko man lang ito matingnan. Hindi. Walang magawa si Yefan, kailangan kong tahimik na maglakad pabalik sa mesa at hintayang magsimula ang pagkain. Masayang lumabas si Tita Jiang at Bam Ulong, Yefan, nagkasundo ba kayo ng babae? Ang babae ay handang matutong magluto, na napakabihirang. Napangiti si Yefan, Tita Jiang, sinabi ko sa iyo kanina na hindi mo kailangang mag-alala, paano ka makakakita ng bahaghari na walang hangin at ulan, di ba? Tumango si Tita Jiang, oo, nakikita kong ayos ka lang, magaan ang pakiramdam ko. Tapos na. Kapag handa na ang babae, kahit hindi masyadong masarap, huwag mong sabihin. Ang piniritong itlog na may ham at sausage ay maaari pa ring maging bulaklak. Kahit ano paman, ganoon pa rin ang lasa, sabi ni Yefan sabay wave ng kanyang kamay. Para sa gayong pangunahing pagkain, ang mga itlog ay mga itlog at ang mga ham sausages ay mga ham sausages. Kahit paano mo iprito ang mga ito, may dalawang lasa. Nararamdaman ni Yefan na kahit gaano pa ito kasarap, magkakaroon ito ng parehong lasa. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Su Qingzhou na may dalang isang plato ng piniritong hamon at itlog. Nang makita ni Yefan ang mga pinggan sa mesa, bigla niyang napagtanto na siya ay masyadong walang muwang. Asawa, bakit itim ang ham na ito? Hindi napigilan ni Yefan ang paglunok at nagtanong. Nagyayelong malamig ang mukha ni Su Qingzhou, at tila mahinahon niyang sinabi, masyadong mainit ang palayok na iyon, at sinunog nito ang hamon, dahil hindi ito tumupad sa inaasahan nito, at biglang naging itim, ano ang kinalaman nito sa akin? Kung gayon bakit may kabibi sa itlog? Napakurap si Yefan, kinumpirma na tama siya. Bahagyang namula ang mukha ni Su Qingzhou, mga itlog. Siyempre may mga shell ang mga itlog. Hindi ba't may mga shell ang mga itlog? Naging berde ang mukha ni Yefan, problema ba ito? Ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan, maingat niyang dinampot ang mga chopstick, at sinabing, asawa. Maglagay ng asin. Oo naman. Marunong ka bang magluto ng walang asin? Tanga ka ba, bakit ang dami mong tanong? Kung ayaw mong kainin, huwag mong kainin. Sabi ni Su Qingzhou, aalisin na sana niya ang plato ng galit. Nagmamadaling inabot ni Yefan ang kanyang kamay para pigilan siya, at sinabing, kakainin ko ito. Kakainin ko ito. Gusto kong subukan ito. Pinakagusto ko ang scrambled egg na may ham sausage. Nagmamadali si Yefan. Bumaba kasama ang kanyang mga chopstick at pumitas ng ilang itlog at ilang hiwa ng ham sausage, sa bibig. Sa sandaling pumasok ang pagkain, naramdaman ni Yefan na parang tumama ang kuryente sa kanyang bibig. Pagkatapos, tumahimik si Yefan. Tahimik na binigyang pansin ni Su Qingzhou ang ekspresyon ng lalaki. Nang makitang tahimik ang lalaki, hindi niya napigil ang sabihin, masamang sabihin, anyway, first time kong gawin ito, at hindi ito nahihiya. Si Yefan ay hindi pa rin naglakas loob na gumawa ng tunog, lumunok, kumain ng pagkain, at pagkatapos ay ngumisi, syempre hindi ito nahihiya, ito ay masarap. Lumiwanag ang mga mata ni Su Qingzhou. Pataas, talaga. Nangako si Yefan, syempre, ang lasa na ito ay gawa rin ng iyong asawa, sa tingin ko ito ay kakaiba. Hindi ko inaasahan na ang piniritong ham sausage na may mga itlog ay maaaring magkapatong. Feeling. Actually, wala lang, sinunod ko lang ang recipe sa internet at nag-isip kung paano ko ito gagawin. Kumpiyansa na dumating si Su Qingzhou, kinuha ang kanyang mga chopstick, at nagplanong tikman ito mismo. Ngunit nagmamadaling kinuha ni Yefan ang plato at sinabing, hindi ko ito makakain. Bakit? Galit na sinabi ni Su Qingzhou, bakit hindi ko ito makakain? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi ito masarap. Tama. Mataimtim na sinabi ni Yefan, gusto kong tapusin ito ng mag-isa, napakasarap na pagkain, mag-e-enjoy ako dito. Pagkatapos magsalita, nilingon ni Yefan ang kanyang ulo, na may, patay na parang tahanan, na ekspresyon sa kanyang mukha, at ibinuka ang kanyang bibig. Nilamon ang buong plato ng mga pinggan.
Si Su Qingzhou ay natigilan, habang si Tia Jiang sa tabi niya ay may hindi matiis na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain ni Ye Fan, huminga siya ng mahaba at malalim, kinagat ang kanyang mga ngipin at ipinikit ang kanyang mga mata, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tumalikod siya, inilapag ang plato, mukhang gamaan ang pakiramdam, at sinabing, "Ang sarap, salamat Mrs. Napakasarap ba talaga, nag-reincarnate ka ba mula sa gutom na multo?" Tiningnan ni Su Qingzhou ang mukha ng lalaki na para bang magiging immortal na siya, at nagtanong sa magandang kalooban. "Talagang masarap," sabi ni Ye Fan. "Then tell me, hindi ko pa natitikman kung ano ang lasa nito." Si Su Qingzhou ay labis na interesado sa kanyang unang palabas sa pagluluto. Saglit na nag-isip si Ye Fan, pinag-isipan ang mga salita, at ibinubuod ang kanyang pagsusuri, napakapanaginipan sa pakiramdam, at ang lasa ay hindi mailarawan. Napakurap si Su Qingzhou at nagpout, ang sabihing ito ay para sabihin ito ng walang kabuluhan, mahirap ilarawan, hindi masasabi kung ano ang amoy nito. Asawa, dahil sa lasa na ito, hindi na ito ang masarap na pagkain na kinain ko noon, kaya hindi ko alam kung paano ito ay describe, dagdag ni Ye Fan. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou ang kanyang puso ay napakasaya, hindi siya masyadong nagpakita sa kanyang mukha, nagkunwari lang siyang nagtanong, "Busog ka ba, o magprito ako ng isa pang plato?" Naramdaman ni Ye Fan na nanginginig ang kanyang kaluluwa, at nagmamadaling tumanggi, "Hindi na kailangan." "Bakit? Di ba sabi mo masarap?" tanong ni Su Qingzhou. Same time na sinabi ni Ye Fan, "Asawa, masarap na pagkain, kung kumain ka ng sobra, hindi pangkaraniwan. Sa tingin ko kaya mong ipakita ang iyong husay sa pagluluto paminsan-minsan, para magkaroon ka ng sapat na pagkakakilanlan at grado, ano sa palagay mo? Hindi ka nagbebenta sa tabi ng kalsada. Bakit gusto mong manalo sa dami, kailangan mong manalo sa kalidad?" Narinig ito ni Su Qingzhou at naramdaman niyang may katuturan ito, kaya tumango siya at sinabing, "Well, also. Baka bigla akong naliwanagan, akala ko noon ay hindi ako marunong magluto. Well, ako ang magluluto nito. Minsan sa isang linggo sa hinaharap, at dahan-daang mag-ipon ng ilang mga pinggan. Sa oras ng Chinese New Year sa susunod na taon, makakapagluto na ako ng malaking mesa ng mga pagkain." Lamambot ang mga binti ni Ye Fan at ngumiti siya ng pilit. Sabi, isang mesa. Oo, isang mesa. Lahat ng pagkain gawa ng asawa mo. Huminga ng malalim si Ye Fan at gustong sabihin na dapat tayong pumunta sa isang restaurant para sa hapunan sa bisperas ng bagong taon. Ngunit nagpigil pa rin si Ye Fan. Kabanata 0397 Masunurin. 0397. Asawa, inaabangan ko ito, nakangiting sabi ni Ye Fan. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, sa susunod na hindi ko ito tatapusin, hindi ko pa ito natitikman. Napangiti si Ye Fan ng alanganin, nagmamadaling sinabing hindi siya ng ahas. Tuwang-tuwang kinuha ni Su Qingzhou ang plato at bumalik sa kusina. Tila binalak niyang hugasan din ang plato, na may simula at wakas. Nang makitang pumasok ang babae, nagmamadaling binigyan ni Ye Fan si Tia Jiang ng isang kindat at tumakbo palabas. Tumatakbo sa isang kakahuyan sa di kalayuan sa labas ng bahay, idiniin ni Ye Fan ang kanyang dila gamit ang kanyang mga daliri at iniluwa ang isang tumpok ng suka, pagkatapos ay lumipad pauwi at nagbanlo ng kanyang bibig. Nang bumalik si Ye Fan sa hapagkainan, si Tia Jiang ay tumingin sa kanya ng may habag, naglabas ng puting lugaw at mga side dish, at sinabing, "Uminom ka ng sinigang para masustansya ang iyong tiyan." Halos mapaiyak si Ye Fan, alam pa rin ni Tita Jiang na masakit ito. Matapos ni Su Qingzhou ang kanyang abalang trabaho, bumalik din siya sa hapagkainan upang kumain ng almusal. Habang kumakain, sinabi ng babae, "Dalhin mo ako sa Ivy Orphanage ngayon." Natigilan si Ye Fan nang marinig niya ito, "Miss, anong ginagawa mo dyan? Sa tingin ko ang mga batang iyon ay napaka-cute, at binigyan pa nila ako ng mga regalo, kaya babayaran ko sila at bibili ako ng mga bagong damit at laruan mamaya." Noong nakaraan, sabi ni Su Qingzhou. Natuwa si Ye Fan matapos itong marinig, "Asawa, hindi na kailangan. Nagdala ako ng maraming damit at laruan kay Yuner noon. Kung gayon, bibigyan ko ba sila ng pera? Hindi maganda iyon." Sumimangot si Su Qingzhou. Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, "Kung gayon, bumili tayo ng merienda." Ang mga bata ay matako at mahilig sa lahat ng uri ng merienda. Nag-isip sandali si Su Qingzhou at naramdaman niyang magandang ideya ang ideyang ito, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng almusal ng dalawa, nagpalit sila ng SUV, nagmaneho papuntang supermarket, at bumili ng maraming merienda. Paglabas niya, nakita ni Su Qingzhou ang isang dessert shop sa tabi niya, hindi niya maiwasang tumakbo at bumili ng isang kahon ng strawberry-flavored donuts. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin kung ano ang binili niya para sa isang babae noong araw na iyon, at hindi niya alam kung kinain ito ng babae, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Pagdating niya sa orphanage, katatapos lang ni Dinli ng morning class para sa isang grupo ng mga bata, at nang makita niya sina Ye Fan at Su Qingzhou na magkasama, si Dinli ay labis na nagulat. "Ye Fan, Miss Su, ikaw ay..." Magiliw na ngumiti si Dinli, at maliwanag ang kahulugan.
President, maraming salamat kahapon, hindi ko inaasahan na mag-aalala ka tungkol sa relasyon ng mag-asawa sa aking edad, nahihiyang sabi ni Yefan. Hinaway-kaway ni Dean Lee ang kanyang kamay. Tapos na ang lahat, magaan ang loob ko na makita kang nagkasundo. Nakita ni Su Qingzhou na si Yefan ay nakikipag-chat kay Dean Lee doon, at hindi nakialam. Tumingin siya sa welfare home at sa mga bata na nakatingin sa kanya, na may bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Sinabi ni Yefan na nagdala siya ng maraming merienda, at agad na naghiyawan ang mga bata. Inutusan ni Dean Lee ang isang grupo ng mga bata na pumila, at pagkatapos ay namahaji sina Yefan at Su Qingzhou ng iba't ibang merienda, at sila ay masyadong abala sa ilang sandali. Huwag kang magdala ng marami sa susunod. Ang mga makulit na maliliit na ito ay kumakain ng napakaraming merienda at ayaw kumain ng maayos. Umiling si Dean Lee na may mapait na ngiti. Sasabihin na sana ni Yefan na ito ang intensyon ni Su Qingzhou na pasalamatan ang bata, ngunit nalaman niyang wala na si Su Qingzhou sa kanyang tabi. Sa pagbabalik tanaw, ang babae ay nakatayo sa tabi ng kotse, nakatitig sa isang maliit na batang babae na may malalaking mata. Nakita ko ang bilog na mukha at mataba na batang babae na may hawak na kahon ng mga donut. Iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at hiniling sa maliit na batang babae na bumalik. Ito ay sa aking kapatid na babae, ibalik ito sa aking kapatid na babae. Tiningnan ng batang babae ang donut sa loob at umiling. Naku, Tuan Chun, paano mo makukuha ang mga gamit sa panganay na kapatid na babae? Nagmamadaling lumapit si Dean Lee at sinabing, galing ito sa panganay na kapatid na babae, hindi para sa iyo, ibalik mo ito sa aking kapatid na babae kaagad. Ngunit buong pananabik na tiningnan ni Tuan Chun ang donut sa loob at tumanggi itong bitawan. Lumapit si Yefan, tumingin sa maliit na batang babae na inukit sa pink at jade, at masayang sinabi, hindi ba ito si Tuan Chun, lumaki na ako ng gusto, at mahilig akong kumain, kaya huwag kang maging mataba sa hinaharap. Nagpout si Tuan Chun, naging fleshy ba ang buong mukha niya, tapos binalak niyang buksan ang kahon. Tuan, maging masunurin ka. Ibalik mo sa kapatid ko. Nagmamadaling sabi ni Dean Lee. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, kalimutan mo na, Dean, kung mahilig kumain ang bata, bibigyan ko siya. Si Yefan ay pinagpapawisan ng malamig sa gilid, iniisip na binabalak ng babae na ibigay ang lahat ng kahon sa batang babae, ngunit isa lang ang handa niyang ibigay. Hindi masama ang magpadala ng ganoong carload ng merienda, ngunit isang donut lang ang handang ipadala, na malaking kaibahan din. Nakayuko na si Su Qingzhou. Matapos sa pilitang kunin ang kahon, binuksan niya ito, kumuha ng donut, at dinala kay Tuan Chun. Kinuha ni Tuan Chun ang donut gamit ang dalawang kamay, dinilaan ang kanyang maliit na dila, ibinuka ang kanyang bibig upang kumagat, at mukhang nasisiyahan. Hindi na nakayanan ni Su Qingzhou, gusto niyang kainin ito ng todo, kaya kumuha siya ng isa at kumagat. Bilang resulta, sa sandaling kumagat si Su Qingzhou, nakarinig siya ng sigaw na, wow! Malungkot na umiyak si Tuan Chun, lahat lang. Mula kay Tuan. Natigilan si Su Qingzhou, at pagkatapos ay sinabi niyang hindi makapaniwala, bakit nasa iyo ang lahat? Binili ko ito. Ako mismo ang kumain nito. Wow! Hindi ito naintindihan ni Tuan Chun, at patuloy na umiiyak. Malaki ang ulo at dalawa ni Yefan, bakit bumagsak ang IQ ni Su Qingzhou nang makilala niya ang donut, ano ang pinagtatalunan niya sa isang 5 taong gulang na batang babae? Asawa, hayaan mo lang siya, bilhin natin ito kung malaking bagay, malungkot na sabi ni Yefan. Mukhang ayaw ni Su Qingzhou, pero akin ito. Plano kong kainin ito para sa tanghalian. Tinuturuan ni Dean Lee ang grupo, paano ka naging bastos? Alam mo ba? Napaluha si Tuan Chun sa mga hinaing, at tumulo ang luha sa mga donut. Hindi na nakayanan ni Yefan at bamantong hininga, asawa, bigyan mo pa siya ng kaunti, mabibili natin sila anumang oras. Tila nakaramdam din si Su Qingzhou ng pagkakamali, ngumuso at nilagay ang buong kahon ng donut sa babae. Eto, hindi ako kakain nito. Pagkatapos magsalita, kinagat ni Su Qingzhou ang donut sa kanyang kamay at umupo muli sa kotse, na parang ayaw niyang bumaba. Muling nakuha ni Tuan Chun ang kahon, masayang ngumiti, at masayang tumakbo papasok sa bahay. Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo at nahihiyang sinabi kay Pangulong Lee, pinatawa kita. Tila medyo nagulat si Pangulong Lee, at nakangiting sinabi, lagi kong iniisip na si Miss Su ay isang napakaseryosong negosyante. Mukhang hindi ito magandang kapareha, ngunit ngayon naiintindihan ko na kung paano siya pinakasalan ng iyong anak. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Pinakasalan niya si Su Qingzhou, hindi dahil sa kanyang pagkahumaling sa mga donut, o dahil sa pag-aagawan niya ng pagkain sa batang babae. Gayunpaman, si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag. Pagkatapos magpaalam kay President Lee, pinaandar niya ang sasakyan. Umalis. Habang papunta sa kumpanya, nakita ni Yefan ang malungkot na ekspresyon ni Su Qingzhou, at mainit na sinabi, asawa, bumili tayo ng isa pang kahon ng donut, o hindi, bumili ng 2 kahon. Chapter 0398 Hindi ako masaya. 0398. Huwag kang pumunta. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Bakit? Wala ako sa mood. Maikling sagot ni Su Qingzhou. Nagpout si Yefan, para saan?
hindi mo ba bibigyan ng bata ng isang kahon ng donuts? Bakit ngayon mo lang siya tinulungan at hindi ako? Seryosong tanong ni Su Qingzhou sa lalaki. Malapit nang bumagsak si Ye Fan, asawa, hindi mo ba kinakain ng selos ni Tuan Chun? Ilang taon na siya. Paano ako magseselos? Anong kinalaman nito sa edad niya? Hindi nasisiyahan si Su Qingzhou. Hindi alam ni Ye Fan kung paano sasagutin, kung gayon. Anong ibig sabihin nito? Galit ka ba talaga dahil kay Tuan Chun? Humph. Hindi ako natutuwa. Akala ko kahapon ang cute ng batang babae na ito, pero nakakainis pala. Sa susunod gagawin ko. Hindi rin pala. Bamulong si Su Qingzhou, nakatingin sa labas ng bintana na may ayaw na ekspresyon, na parabang iniisip niya pa rin ang kahon ng mga donut. Si Ye Fan ay medyo naghihinala, ang taong nakaupo sa tabi niya ay ang Su Qingzhou mula sa nakaraan, o ang tunay na Su Qingzhou ay ganito. Sa sandaling ito, may tumawag sa mobile phone ni Su Qingzhou. Anong problema? Galit na sagot ni Su Qingzhou. Ang tumawag ay si Chen Ya, ang babaeng assistant, President Su. May malaking nangyari. Medyo naguguluhan ang boses ni Chen Ya, at nang may sasabihin pa sana siya, may isa pang nakakatakot na sigaw. Noon lang nang inig si Su Qingzhou, ano ang nangyari? Nagmamadaling sinabi ni Chen Ya, may grupo ng mga tao na nanggugulo sa aming kumpanya. Gumawa rin sila ng gulo sa opisina mo. Napakahusay nila sa martial arts, Hanggayu the minister and the others can't stop it. Labis na nagbago ang mukha ni Su Qingzhou nang marinig niya ito, sino sila? Hindi ko alam. Wala silang sinabing iba, hinahanap ka lang daw nila. Sabi ni Chen Ya. Pagkatapos ibaba ni Su Qingzhou ang telepono, sinabi niya kay Ye Fan, halika. May problema sa kumpanya. Malinaw itong naririnig ni Ye Fan, at hindi maiwasang magtaka, sino ang pupunta sa Splendid Group sa sikat ng araw upang gumawa ng gulo. Sabay-sabay na tumakbo, hindi alintana kung ibibigay ang tiket o hindi, ang dalawa ay sumugod sa Jinxiu Building. Pagdating niya sa ibaba ng gusali, sumimangot si Ye Fan at tumangala sa itaas na palapag ng gusali. May napagtanto din si Su Qingzhou, tumangala, biglang nanlamig ang kanyang magandang mukha. Nakita ko ang dalawang lalaking nakasuot ng gray na damit at gray na pantalon, tumatalon-talon ng may liwanag na enerhiya sa itaas ng 12-dosenang palapag ng gusali. Hawak pa rin nila ang mahahabang espada sa kanilang mga kamay, at sa bawat pag-alis nila, sinisira nila ang mga ginintoang karakter sa Jinxiu Building gamit ang sword energy. Maraming bintana at dingding sa labas ang nawasak din ng kanilang lakas ng espada. Isang magandang mataas na gusali, ngunit nagawa na ito ng hindi nakikilala. Malapit nang magalit ang mga mata ni Su Qingzhou, sino ka? Tumigil ka. Ngunit kahit anong sigaw ni Su Qingzhou, walang pakialam ang mga sinaunang mandirigma na iyon. Sumigaw si Su Qingzhou sa ibaba. Isang grupo ng mga tao ang tumakbo palabas ng gusali, ito ay mga miyembro ng security department na pinamumunuan ni Hong Yu, at isang grupo ng mga high-level executive tulad ni Chen Ya. Isang grupo ng mga ordinaryong tao, nang makita nila ang ganoong grupo ng mga sinaunang mandirigma, natural na namutla sa takot, at maraming empleyado ang nagkalat at tumakas. Su Dong. Paumanhin, hindi natin mapipigilan ang grupong iyon ng mga tao, lahat sila ay may likas na lakas, at ang kanilang mga kasanayan sa martial arts ay malalim. Panunuyang sabi ni Hanggayu, may dugo sa gilid ng kanyang bibig, at halatang nasugatan siya. Mr. Su, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang mga empleyado ay nataranto lahat. Sino ang mga taong ito? Masyado silang makapangyarihan. Kinakabahang tanong ni Chen Ya. Si Su Qingzhou ay mukhang walang magawa, paano niya maiintindihan ang mga sinaunang mandirigma, hindi niya maiwasang tumingin kay Ye Fan sa tabi niya. Si Ye Fan ay hindi maganda sa sandaling ito, huminga ng malalim, at sinabing may panunuya, ang dalawang ani na talino ng Taiji Men. Tila ang iyong magaling na senior, Teng Ziqiao, ay nagmula sa parehong klase. Ano? Sumimangot si Su Qingzhou, sigurado ka ba? Sinisi ni Ye Fan ang kanyang sarili, direkta kung sanhi ang bagay na ito, at aayusin ko ito. So-solve mo. Paano mo so-solve? Medyo nagalit si Su Qingzhou, sabihin mo na huwag kang masyadong bastos, may malubhang nasugatan kang tao, paano nila tayo pakakawalan ng ganoon kadali? Sinabi ni Ye Fan, ako lang. Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko pinatay si Teng Ziqiao, at hindi ko pinagsisisihan ang pagpatay sa kanya. Sabi ni Ye Fan na may pagtatampo na mukha, at mabilis na tumakbo papasok sa gusali. Nasa gilid si Hanggayu, at malamang na alam niya kung ano ang nangyayari, kaya nagtanong siya sa mahinang boses, President Su, gusto mo ba talagang mag-isa si Ye Fan? Saglit na kumislap ang mga mata ni Su Qingzhou, at sinabi niya, ano ang nangyari sa kanya, aayusin niya ito. Galit din talaga si Su Qingzhou, winasak ng iba ang base camp niya, hindi muna siya kumustahin, at bastos siya ng walang sabi-sabi, gusto niyang saksakin ng kutsilyo ang moldita na si Teng Ziqiao. Gayunpaman, naramdaman din niya na ang mga aksyon ni Ye Fan sa araw na iyon ay masyadong sukdulan. Dahil pinilit ng lalaki na sirain si Teng Ziqiao, dapat niyang tapusin ang bagay na ito. Hindi alam ni Su Qingzhou kung gaano kahusay si Ye Fan, ngunit alam niya na sa pangkalahatan ay hindi gagawin ni Ye Fan ang anumang bagay na hindi niya sigurado, kaya dahil sinabi ni Ye Fan na kaya niya itong lutisin, pinili niyang maniwala sa kanyang lakas.
Pagkatapos magsalita, lumingon si Su Qingzu at sinabi kay Chenya na nasa tabi niya, makipag-ugnayan ka agad sa mga tao sa engineering department, at ayusin ang nasirang lugar sa lalong madaling panahon. Oo, President Su. Sa kabilang banda, sumakay na si Ye Fan sa elevator papunta sa itaas na palapag. Pagpasok sa opisina ni Su Qingzu, ito ay isang gulo, may mga labi sa lahat ng dako, at maging ang mga mahogany furniture ay nawasak. Halos ilang milyon ang pagkalugi. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng dark gray na jacket at dark blue jeans, ay nakaupo sa isang sofa. Sa likuran niya ay nakatayo ang dalawang batang Tai Chi na disciples na nakasuot ng kulay abong damit. Malinaw na ang lalaking naka-jacket ang commander ng operasyong ito. Ang lalaki ay may hawak na isang pinong bakal na mahabang espada sa kanyang kamay, at marahang pinupunasan ito ng isang piraso ng sutla, naghihintay ng isang bagay. Nang pumasok si Ye Fan sa opisina, itinaas ng lalaki ang kanyang mga mata, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang Panginoon ay narito na sa wakas. Akala ko kapag ang gusali ay Jin iba, hindi ka maglalakas loob na puntahan ako, mapanlate na sabi ng lalaki. Tumingin si Ye Fan sa kanya ng blanko, iilan lang sa inyo. Tumayo ang lalaki, sumipol, at agad na bumalik sa opisina ang dalawang disipulong naninira sa labas. Biglang hinarap ni Ye Fan ang 5 tao. Hindi mo ba tinatanong kung sino kami? Malamig na sabi ng lalaki. Umiling si Ye Fan, hindi ako interesadong malaman kung sino ka, kailangan ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Sino ang mula sa Tai Chi sect na nagpadala sa iyo dito? Oh, mukhang may kaunting paningin ka pa, at alam mo na kami ay mga tao ng Taiji Men. Sinabi ng lalaki na may pagmamalaki, ako ang disipulo ni Taiji Men, Zhang Chen, at ang nakatatandang kapatid ni Teng Ziqiao na pinatay mo. Susunod, inutusan ako ng aking mentor, na kumakatawan sa Tai Chi sect, na parusahan kayong mag-asawang mga ngalunya at mga patutot, bigyan ako ng junior brother Teng, at makakuha ng hustisya. Kabanata 0399 Maling pagkalkula. 0399. Hindi katakataka na si Teng Ziqiao ay nababalitang iligal na anak ng dawis na si Guyu, tila totoo ito. Kahit para sa kapakanan ng isang disipulo, gumawa siya ng maraming fanfare, anuman ang impluensya, upang sabotahe, ang dugo ng anak ay nasira, ang ama ay natural na lulandag sa pader, understandable. Tumango si Ye Fan. Naging seryoso ang mukha ni Zhang Chen, Ye Fan, ano ka ba? Ang aking guro ay isang lubos na iginagalang na figure sa sinaunang martial arts world, paano mo ito masisira? Ikaw Taiji Men, ang mga master ay halos patay na, paano magkakaroon ng mga master sa kontemporaryong panahon, mapang-uyam na sabi ni Ye Fan. Namula ang mukha ni Zhang Chen, at nagalit siya, ang 5-element sword formation ay maglilingkod sa iyo. Sa isang utos, ang 4 na alagad ng Tai Chi mula sa likas na kaharian ay nagpalaganap ng porma sayon sa isang iglap, at kasama ni Zhang Chen, pinalibutan si Ye Fan. Ang 5-element sword formation na ito ay binibigyang pansin ang prinsipyo ng mutual generation at mutual restraint ng 5 elemento, at isinasama ang dalawang swordsmanship ng Taiji Men dito. Sa pamamagitan ng mga pagbabago ng mga polaridad ng yin at yang at ang paghahalo ng 5 elemento, ang landas ng espada ay kakaiba at mahirap makilala. Mga kapatid na lalaki, hayaang makita ng mayabang na ito ang pagbuo ng espada ng Taiji Men. Patayin. Nagutos si Zhang Chen, at ang 5 espada ay tumusok kay Ye Fan tulad ng malamig na liwanag na pumatay sa kaluluwa. Hindi man lang ito nilingon ni Ye Fan, umungol siya, ang kanyang mga kalamnan ay kasing tigas ng bato, ibinuka niya ang kanyang mga braso, niyakap siya ng diretso, at hinawakan ang lahat ng mahabang espada na nakasaksak sa tabi niya. Gatlang M. Si Ye Fan ay umungal, at pagkatapos na puwersahang kontrolin ang espada gamit ang kanyang braso, hinalukip niya ang kanyang braso. Kang keng 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 keng. Ayan. Ay 4 na tunog ng basag ng metal, at ang mahabang espada ay nabasag lahat ng lakas ng braso ni Ye Fan. Kasabay nito, ang espada ni Zhang Chen ay iniwasan lamang ng isa sa mga panig ni Ye Fan. Natigilan lahat ang 4 na alagad. Ang kanilang likas na chi ay talagang hindi nakamamatay kay Ye Fan. Paano kaya yun? Malamig nang umuso si Ye Fan at binitawan ang kanyang kamay, sa kaunting lakas na ito, pabayaan na ang 5-element sword formation, ang immortal execution sword formation ng Tungtian Cult Master, huwag mo nang subukang hawakan ang kahit isang buhok ng buhok ko. Nakinig si Zhang Chen at ang iba pa. Malamig na pawis ang bumuhos mula sa likuran, at isang nakakatakot na pressure na nagparamdam sa kanila ng takot ay kumakalat mula kay Ye Fan. Sa kanilang mga mata, ang katawan ni Ye Fan ay tila patuloy na lumalawak. Hindi ito gaanong nagbago, ngunit bigla itong naging isang higanti, at kailangan nilang tumangala. Ginalaw ni Ye Fan ang kanyang leeg, at hindi siya nag-abala pang pakialam sa 4 na congenital warrior sa tabi niya na natakot na, at naglakad patungo kay Zhang Chen. Sa mga taong ito, naabot na ni Zhang Chen ang entry level ng body refinement, marahil dahil dito, ipapadala ng Daos Guyu ang mapagmataas na disipulong ito at magdadala ng 4 na disipulo mula sa likas na kaharian upang harapin siya. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Chen ay 2 antas na mas malakas kaysa kay Teng Ziqiao,
na ipinanganak na may mahusay na katuparan, at mayroon siyang sword formation na magpapasaya sa kanya. Kung iisipin, dapat ay malakas siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makipag-usap si Ye Fan kay Teng Ziqiao, hindi niya ginamit ang kanyang tunay na kakayahan. Dam! Ikaw! Anong klaseng halimaw ka? Nang makita si Ye Fan na papalapit, medyo natakot si Zhang Chen na humakbang pasulong. Nang makitang tulala ang apat na disipulo, mas nainas si Zhang Chen, bakit nakatayo ka pa dyan? Sige, Zhang. Senior Brother Zhang. Kami. Hindi niya kalaban. Ang mga alagad ay sumigaw sa takot. Hindi na hinintay na magsalita pa si Zhang Chen, inihagis ng apat na disipulong nakaabo ang kanilang mga sirang espada, tumalikod at tumakbo palayo. Hindi nila kinaya ang pressure sa kanilang mga puso na dinala sa kanila ni Ye Fan, at gusto lang nilang umalis sa malaimpyernong opisina na ito sa lalong madaling panahon. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ni Zhang Chen, Dam. Hindi na kayo makakabalik sa division. Mga traidor. Ikaw Fan. Ikaw. Pag-isipan mo pa. Sa tingin mo ba ang buong Taiji clan ay isang kaaway? Gusto mo pa bang tumambay sa bansang Xia? Idiot. Kung natatakot ako sa Tai Chi, bakit aalisin si Teng Ziqiao sa publiko? Si Ye Fan ay huminga ng mahina, masyadong tamad na magsabi ng kahit ano, isang mabilis na tumalon pabalik-balik, at isang letigo ang sumipa patungo sa baywang at tiyan ni Zhang Chen. Naisip ni Zhang Chen na nakakita siya ng pagkakataon, naglaslas siya ng patayong espada, at gustong gamitin ang talim ng espada para putulin ang binti ni Ye Fan. Gayunpaman, bago pa ito maputol ni Zhang Chen, ang binti ni Ye Fan ay tumama sa kanya sa baywang na parang kidlat. Bang! Si Zhang Chen ay lumipad palabas, tulad ng isang cannonball, na tumama sa floor-to-ceiling window. Klang! Sa nakakabasag na tunog, biglang nabasag ang tempered glass. Sa sandaling babagsak na si Zhang Chen, hinawakan niya ang gilid ng bintana at hindi nahulog sa 12-dosenang palapag ng gusali. Nakaramdam siya ng matinding sakit, dahil ang sipa ni Ye Fan ay lubos na nasugatan, ang kanyang mga panloob na organo ay nabaligtad, at siya ay nagsuka ng dugo. Huwag! Huwag mo akong patayin! Ay! Patawarin mo ako! Naawa si Zhang Chen, sa wakas ay napagtanto niya na ang Daoist Guyu ay nakagawa ng malubhang maling paghatol, at ang lakas ni Ye Fan na ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ngunit naglakad na si Ye Fan sa sandaling ito, at walang pag-aalinlangan, tinapakan niya ang kamay ni Zhang Chen na patag. Ah! Gitling! Sumigaw si Zhang Chen, hindi na napigilan ang sarili, at diretsyong bumagsak. Ang mga tao sa labas ng gusali ay nakakita lamang ng isang tao na nahulog mula sa langit, at pagkatapos ay, sinampal, ang dugo ay tumutulo sa buong lupa. Si Su Qingzhou at ang iba pa ay nakatayo sa labas ng gusali, nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang direktang samuka. Mapatla din ang mukha ni Su Qingzhou, ngunit huminahon siya hanggat maaari, at sinabi kay Hong Yu na nasa tabi niya, maglinis ka. Sanay na si Hong Yu na makakita ng mga eksena sa buhay at kamatayan, at tahimik na tumanggo. Mr. Su, natatakot ako na kailangan mong makipag-ugnayan kay Director Yao ng Defense Bureau. Sa usapin ngayon, mas mabuting hayaan ang media at ang Defense Bureau na magtulungan at ipaliwanag ito sa publiko, mungkahi ni Hanggayo. Tumanggo si Su Qingzhou, kukontaken ko si Yao Zeng ang mamaya. Sa sandaling ito, sumakay si Ye Fan ng elevator mula sa gusali at muling lumabas. Hindi siya interesadong patayin ang apat na alagad ng Taijimen na natakot na sa kanilang isipan. Sinunod lang nila ang utos. Habang naglalakad sa harap ng babae, same time na sinabi ni Ye Fan, gusto kong maglakbay ng malayo, kaya mauna na ako. Sumimangot si Su Qingzhou, ano ang gagawin mo? Huminto si Ye Fan at sinabing, lubusang lutisin ang problema. Pagkatapos magsalita, hindi na nagpaliwanag pa si Ye Fan, nagmamadaling bumalik sa kotse at umalis. May bakas ng pag-aalala ang mga mata ni Su Qingzhou, ngunit hindi niya ito pinigilan. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos para sa iba't ibang departamento upang ipagpatuloy ang trabaho. Ang kabisera, Dragon Soul Command. Itong si Guyu. Matanda na, hindi siya makahinga. Ang lakas ng loob niyang lampasan tayo at direktang ipadala ang kanyang mga disipulo sa Huapaw para gumaling. Ang Dragon King na ibinaba ang telepono at umupo sa likod ng mesa, ngumuso ng malakas na may kaunting inis na isang tunog. Nakatanggap lang siya ng balita na ang mga disipulo ng Taijimen ay nagdulot ng kaguluhan sa Huahai, at kailangan niyang magpadala ng isang tao mula sa Dragon Soul upang patatagin ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Si Exi Lin Yuan, na nakaupo sa gilid, ay sumimangot at nagsabi, malapit nang mangyari ito. Hindi alam ni Guyu ang tunay na background ng aking amo, kaya ito ay ganap na magagalit sa aking amo. Chapter 0400 Lalo akong nagkamali. 0400 Paano mo masasabi ang totoong background ni Ye Fan sa mga taong ito sa sinaunang martial arts world? Hindi ba dapat magdulot ito ng panik sa sinaunang martial arts world? Malaking bagay ang Guyu na ito, Exi Lin Yuan, mangyaring makipag-ugnayan kay Ye Fan ng mabilis at hayaan akong hindi siya dapat masyadong mapusok, sinusubukan namin ang aming makakaya upang mamagitan, sabi ng Dragon King. Ito, napunta na lahat ito sa kumpanya ng aking hipag, kayanin ba ng amo ko?
Kailangan ding mamagitan iyan. Isa ang Taijimen sa apat na pangunahing paksayon. Kung may nangyaring mali sa Taijimen, maaari mong palayain sina Shaolin at Kunlun. Ano sa palagay mo ang tungkol sa Hishushan? Hindi dapat nasa panganib ang buong mundo ng sinaunang martial arts. Bukod dito, ang apat na pangunahing paksayon na ito, sa mga tuntunin ng mundo, ay maihahambing sa pagkakaroon ng mga organisasyon sa antas ng S, at sila ang mga kinatawan ng mga banner ng ating sinaunang martial arts strength sa Xia Kingdom. Kung papatayin siya ni Ye Fan mag-isa, saan pupunta ang mga mukha natin? Malakas na sabi ng Dragon King. Hindi alam ni Exi Lin Yuan kung tatawa o iiyak, para maging patas. Kung ihahayag ko ang pagkakakilanlan ng aking amo, hindi nakakagulat kung siya ang pinatay ng aking amo. Ito ay maihahambing lang sa S-Class, kung tutuusin, hindi ito tunay na organisasyong S-Class. Kahit na ito ay isang tunay na organisasyong S-Class na organisasyon ng rank, maaaring hindi makapatay ang aking amo. Ikaw, nang marinig ito ng Dragon King, nalaman niyang hindi talaga siya makapagsalita. Sa pag-iisip noon, halos nag-iisang lumalaban si Ye Fan sa S-rank na organisasyon. Lalaki. Dragon King, huwag kang mag-alala, kukumbinsihin ko pa rin ang boss, ngunit. Ang pinakaligtas na paraan ay ang sabihin kay Xiao Ziner na huminto sa paglalaro at gumawa ng seryosong bagay. Mungkahi ni Exi Lin Yuan. Huminga ng malalim ang Dragon King at tumango, sige, kukontaken ko ang babaeng Phoenix. Huahai High School, ang gusali ng opisina ng mga guro, sa isang tanggapan ng grupo ng wika. Dahil tanghal iyan na, halos lahat ay lumabas na ang mga guro, at si Duyuner na lang ang natitira para markahan ang mga papeles ng pagsusulit sa opisina. Nang tuluyang matapos ang pagpapalit, hinawakan ni Duyuner ang kanyang gutom na tiyan, tumayo at nagplanong pumunta sa cafeteria para kumain. Ngunit sa sandaling lumingon siya, nagulat si Duyuner. Ang bulalas ng batang babae, dahil sa likod niya, sa isang punto, isang babaeng nakapula ang nakatayo. Ang kagandahan sa pulang Amerikana na ito at itim na leggings ay mukhang sunod sa moda at kabataan, ngunit ang kanyang hitsura ay may klasikal na kagandahan, na napakakapansin-pansin. Seryosong tumingin kay Duyuner ang isang pares ng malalaking itim na mata, na parabang matagal na siyang nanunood. Ito, miss, hinahanap mo ba ako? Nag-aalangan na tanong ni Duyuner, medyo nahihiya, dahil ang kagandahan sa kanyang harapan ay mukhang hindi pangkaraniwan. Kumurap ang dilag na nakasuot ng pula, oo. Anong problema? Tanong ni Duyuner. Nag-isip sandali ang babaeng nakapula at sinabing, para lang makita-kita. Si Duyuner ay nalilito at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Bakit parang may mali sa utak niya ang sagot nito? Ngunit ang gayong magandang babae ay mukhang walang sakit. Tumingin ka sa akin. Bakit ako nakatingin? Nagkita na ba tayo? Tanong ulit ni Duyuner. Hindi, sabi ng babaeng nakapula. Then may kinalaman ka sa akin. Ayos lang. Nababaliw na si Duyuner. Ano ang nangyayari? Ang pangunahing punto ay ang hitsura ng dilag na ito na nakasuot ng pula na parang, nagsasaliksik, siya ng ilang kakaibang species, na nagpamanhid sa kanya. Kung walang importante, pupunta muna ako sa hapunan. Ngumiti ng paumanhin si Duyuner, at saka lumabas. Ngunit hindi nagtagal at lalong hindi komportable si Duyuner, dahil nalaman niyang sinundan siya ng babaeng nakapula hanggang sa cafeteria. Ang ganda talaga ng babaeng naka-red. Kahit na si Duyuner ay isang kagandahan, hindi siya kasing husay ng babaeng nakapula, at may tiyak na agwat sa ugali. Ang isa ay isang maliit na Jasper ng pamilya, at ang isa pa ay ang pakiramdam ng isang marangal na pamilya, na natural na maraming kapansin-pansin. Dahil dito, magkasunod na naglakad ang dalawa patungo sa cafeteria. Maging mga guro, kawani o estudyante, patuloy silang nakatingin sa kanila nang may pagtataka. Miss, kakain na ako. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsunod mo sa akin? Medyo nababalisa si Duyuner, lumingon siya at nagtanong. Sabi ng babaeng nakapula, pinapanood kitang kumakain. Ako. Duyuner puffed out her lips depressed, she was natural good-natured, kahit medyo galit siya, tiniis pa rin niya. Pumasok ang dalawa sa cafeteria, at pumunta si Duyuner sa bintana at kumuha ng plato. Nakita ito ng babaeng nakapula, at sumunod siya, kumuha ng plato, at sinundan si Duyuner upang magluto ng mga pinggan. Oh, Mr. Do, bagong guro ba ito? Napakaganda niya, may kukumpara ko sa iyo. Masiglang sabi ng cafeteria tita. Napangiti si Duyuner, hindi niya alam kung bagong guro ang babaeng naka-red kaya hindi siya sumagot. Gayunpaman, ang babaeng nakapula ay nagsabi na may tuwid na mukha, mas maganda ako kaysa sa kanya. Nawala ang buong ngiti ni Duyuner, at ang tita ng cafeteria ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumawa, itong guro, napaka-interesante mo. Bahagyang tumingin kay Duyuner ang babaeng nakapula, talagang mas maganda ako sa kanya, at hindi siya maganda manamit. Malasing na si Duyuner, anong galit, paano niya masasaktan ang isang tulad nito nang makita niya ito sa unang pagkakataon? Mas matipid siya at hindi mahilig bumili ng maraming damit. Karaniwan siyang nagsusuot ng malinaw. Paano siya maituturing na mahirap? Sa pag-iisip nito, hindi maganda ang mukha ni Duyuner para sa babaeng nakapula, at nagpatuloy sa paghiling sa kanyang tiyahin na magluto.
Nakita ng babaeng nakapula na humingi si Do Yuner ng mga pinatuyong gulay, inihaw na binti ng manok, piniritong kinse at kamatis at piniritong itlog, at nag-order din ng parehong mga ulam. Bulong ni Do Yuner sa kanyang puso, hindi niya nagustuhan ang aking kaawa-awang damit, bakit siya ang pumili ng parehong mga pagkain sa akin, talagang kinasusuklaman ko ito. Nang matapos ni Do Yuner ang pagbabayad sa pamamagitan ng pag-swipe ng card, ang babaeng nakapula ay wala talagang card. Ang tiyahin na nag-swipe ng card ay nagtanong, "Girl, pumunta ka sa cafeteria upang kumain ng walang card." Nakasimangot ang babaeng nakapula, "Bakit mo na-swipe ang card, hindi ka ba nagbayad? Pwede ba akong magbayad sa Yulbao? Ito, sa cafeteria ng ating paaralan, bawal magdala ng cellphone ng mga estudyante, kaya paano nila magagamit ang Yulbao?" Hindi napigilan ni Auntie ang pagtawa at pagiyak. Ang babaeng nakapula ay tumingin sa pagkain sa plato at sinabing, "Kung gayon ay hindi ako kakain nito." Bago matapos ang mga salita, tumalikod si Do Yuner, kinuha ang card at sinabing, "I swipe mo ako, Auntie." Ang babaeng nakapula ay tumingin kay Do Yuner, "Bakit mo ako gustong bayaran?" Nalungkot si Do Yuner noong una. Siya ay hindi nagustuhan at pangit, at ang kanyang mga damit ay mahirap. Kinailangan pa niyang bayaran siya. Sinusubukang tumulong sa iba. Do Yuner, kailan ka magiging mas matapang? Dito. Sandali, nang tanungin siya ng babaeng nakapula, mas lalo siyang naagrabyado. "Ako ang mahilig makialam sa sarili kong negosyo, okay? Huwag kang kumain kung big deal." Ini-swipe ni Do Yuner ang card, ngumuso, at tumalikod. Bakas ng pagkagulat ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pula, bahagyang ngumiti sa gilid ng bibig, kinuha ang plato, at sumama sa kanya. Nang makaupo si Do Yuner, umupo rin sa tapat niya ang babaeng nakapula. Nagkatinginan ang dalawa, at si Do Yuner ay malapit nang umiyak, "Miss, bakit mo ako sinusundan?" Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.